too much pressure ko sa sarili ko na galingan, parang lalo akong naguluhan. Tuwama yung pressure ng malala, pero talagang ginigising ko yung sarili ko na Venus, focus, Venus, focus. Dahil nga sobrang in my head ako, the past 2 episodes, sabi ko talaga, Lord, kailangan ko nang itodo tong mga next episode. Sa episode 9 na ako, hindi ako umabot dito dati. Wala nang atrasan, gagalingan ko na talaga kahit anong mangyari. So na-focus ko na yung sarili ko, okay, ilaban na natin, go! So today, nandito tayo sa cinema! Ayan, dito natin gagawin ang ating shoot for today. At saya-saya kasi napayas natin ang mga taong kasama ko sa shoot today. Game na game talaga sila. Napaka-professional talaga nilang lahat, guys. Nakapag-produce sila ng sarili ng outfits at mga kung anik-anik para sa shoot na to. So, I'm so happy. Nagsulat na ng kanta, ang dami ko nang nasulat and all. Nagtitik yung time. So super bilis talaga. To think na yung step number 1 pa lang to from the episode. Songwriting pa lang. Wala pa yung recording, wala pa yung choreography, wala pa yung music videos. Grabe yung pressure. Ang nangyari na lang ay pinanindigan ko yung lyrics na naumpisahan ko. Ito ay ang aking story. Hindi ko din in-expect na ganun yung mailalabas ko sa recording na nakapagbigay ako ng dynamics, nakapagbigay ako ng birit, nakapagbigay ako ng puso in a short span of time. So naging sobrang happy ako with my recording. So parang bumalik ulit yung fire sa akin from sukong-suko na ako. Bumalik siya, nagawa ko siya. Ito yung mga panahon na pag nagda-doubt ako, mas lalo kong kinakaya. Ay, talaga naman. Trending yung bigla. National artist. National artist. Dito na. Video echo. After the song recording, rehearsals na agad-agad for the dance. So sabi ko, kailangan seryosohin ko tong dance. Ayokong lumabas yung mga insecurity ko with dancing. Nag-resort ako into impersonation, into lip-syncing na bibigla ng gamit kasi akala ko hindi ko kayang sumayaw. And then habang nire-rehearse kami ni Nunoy, 4 na lang kami. During the rehearsals, inisa-isa kami ni Nunoy. Tapos binabaril niya lahat. Tapos biglang pag ako, Vinyas, you're doing good. Very good. Ganun lagi yung comment sa akin ni Nunoy. So na-boost yung confidence ko ng bonggang-bongga. Dahil na-boost yung confidence ko, parang ngayon pa lang ako nakahinga from the past ilang weeks na ang lungkot-lungkot ko, down na down ako. Ngayon ako nakahinga, nakatulog ako the whole night. Sabi ko, okay lang yan. At least ready ako, may proper energy ako for the whole day of shoot ulit. Tapos sa shoot, bigla ako nakalimutan lahat. As in lyrics, dance step, hanggang sa nag-spiral na siya, lalong lumalim yung isip ko na parang, baka time ko na talaga. Lang po tayo ng pera. So, kaya natin. Drag Race is different. Hindi siya katulad ng ibang contest na nasa isip na. Ibang level. Ang daming layers ng artistry ang nandito. Can you imagine, naging songwriter kami, recording artist, dancer, performer in one night. So, sobrang daming elements. And kailangan namin mag-drag ng tanghaling tapat sa init na mag-shoot. Napapaligiran ako ng iba't ibang level ng mga drag queens na napakagagaling din. Hi, Macy's! Hi everyone, I'm Precious Monaco. Ito sa mga kapatid ni Misa Gaxon with my divas. Kamusta yung shoot mo today with me? Guard! Napaka-unorganized, tapos walang food, walang drinks. Charat! Kamusta yung shoot namin today? Napakasaya, masaya ang ingay ni Mark. Walang tigil, hindi man ko nung natira nun. Pero syempre, I'm so happy that I get to spend time with my sisters. Siyempre sila Eva, sila Shrek, si Mark, and siyempre si Nins. And siyempre naman, for the love of this is so good. Para kami naglalaro, siyempre para kami mga bata dito, joke, nag-aasaran. So
So, episode 9 na to, Episode 9 na to? Anong feeling na ma-judge si Macy's ng episode 7 and 8? Episode 7 and 8 ko siya na-judge. Sa totoong gulay lang, medyo nahirapan ako kasi hindi ako sanay na yun yung sitwasyon namin. Pero, I'm so glad that I can do that with them, with giving also. So, nakakatawang isipin na ang layo ng narating namin. And ngayon, isa sa kanila nakakaiyak siya at nakakatuwa na excited. Pero syempre nakakaparang. Last 2 weeks ago, tinanong ko si Kaka, my manager, burnout na ba itong nararamdaman ko? Buti na lang, sabi niya sa akin, hindi mo dapat yan maramdaman ngayon. This is the most important time of your life. Pagkasabi niya na yun, sabi ko talaga sa sarili, okay, hindi ako burnout. May chance na burnout ako. Kasi imagine mo, the preparation is already very challenging. Tapos, competition na very, very stressful ng malala. As in talagang, pero mas nakaka-stress kasi alam mo yung mga possible na mangyari kung magagawa mo siya ng maayos. Kaya parang ayaw mo magkaroon ng mali. This is a good problem. I know this will all be worth it. And napapaligiran ako ng mga taong happy for me at mga gusto akong tulungan. Hi, this is Evil Queen. Hi, I'm Shawarma. And this is Taylor Swift. Kamusta po yung shoot niyo today with me? Apala. Ibis na natutulog. Wala eh. Sinumbat ang happy eh. Wala, hindi sila tayo. Wala din. Pero yung padinig yung mga pictures. Pero saya naman, siyempre. Of course, everything for our good sister, Ines the Loves. Pero yan ang manok natin, no? Yes. As kambal at umabot siya sa episode 9. Diyos ko, parang ako na rin yung umabot sa episode 9. To be fair, yung pambansang bunganga, bigla lang siya lumabas sa bibig ko nung promo, nung season 1. Never ko namang ginamit yung pambansang bunganga ever. Ako ang pambansang bunganga ng Pilipinas! Oh! Parang nag-align lahat na parang, oo nga, ako nga yung pambansang bunganga. Bukod sa malaking bunganga ko, known ako sa pagli-lip-sync. Nakakanta ko. May bunganga has a power. Itong power na to is an award na ibinigay ko sa sarili ko. Kasi it used to be my insecurity. Ang laki nung labi ko sa baba and nakalawlaw talaga siya. And ang palayaw ko nung bata ako ay lawlaw. Yun yung tawag sa akin ng mga pinsan ko. Actually hanggang ngayon nga minsan. Kahit ipakita natin yung mga ID pictures ko nung high school, makikita nyo na nakatago yung lips ko pag nag-smile. Hindi ko in-expect na mauuso pala yung big lips. Hindi nga ganun kalaki yung bibig ko eh. Pero ewan ko bakit ko siya naging insecurity during that time. Ngayon, itong insecurity na to, ito pa yung nagpapakain sa pamilya ko. So, siya yung ginawa ko talagang award for myself. Dahil na-reclaim ko yung power na yun nung in-embrace ko. Miss Precious, balik po kayo kanina sa Evasions Layang. Ayan. Ito sa tito. Parang lahat kami pangmalakasan na bottom ako dito. And feeling ko na ano ko din, na-attract ko din ng Very Light. Kasi ang ganda ng song, lip-sync song. Tapos parang nabanggit ko na, gusto ko to i-lip sync. Na-attract ko siya, ang galing ko mag-attract. Wala, ganun talaga. Ang saya kasi nakita ko yung positive in it. Na parang, okay, ang ganda ng lyrics ko, nakuha ko yung saya, ang galing-galing ko doon. Bottom ako, okay lang. Pero mapapakita ko yung lip-syncing prowess ko dito sa song na to. So parang, ang dami kong na-showcase talaga sa episode na to. So habang pinaperform ko tong power, talagang pinakiramdaman ko siya ng bonggang-bongga. And I know this will be a very iconic moment dahil binigay ko yung lahat ko sa lip sync na to. And mind you, parang pang-6 na beses ko nang nagli-lip sync ito ngayong season. And
ang sarap sa feeling na iba't ibang kanta yung aking nilip-sync na wala akong pyesa kahit isa. So para akong nakapag-explore din ng repertoire at nakapag-showcase. So people will know ano nga ba yung mga nai-offer ko sa show ko. See you sa susunod ko mga shows. OMG! It's a wrap! Thank you so much, Cinepop! Thank you so much. Napakagandang venue, guys. I-visit nyo ang Cinepop. Nasa Cubao lamang po sila. Nanalo ko dito sa lip sync na to. Imagine mo, yung bunganga ko ang nag-save sa akin para makaabot hanggang dulo. That's why my bunganga is very powerful. At madami ng lalaki ang nagpasalamat sa bunganga ko. Dahil magaling daw ako mag-advise. Kaya, kayo, kung gusto nyo ma-experience ang bunganga ko, abangan nyo ang huling episode natin.